Yan, magandang araw sa inyong lahat. Yan, syempre ako muli ang inyong guro, Ginoong Raymond Villanueva para sa ating panibagong aralin, no? Sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At syempre bago tayo mag-umpisa, narito ang isang panalangin na pangungunahan ni Katrina. Pwede? Sige. Iyuko po natin ang ating ulo at sabay-sabay na manalangin. Panginoon, pinupuri at pinagpapasalamat po namin ang iyong mga biyaya sa amin. Maraming salamat po sa panibagong araw ito kami umuulit. Naway gabayan mo kami sa araw na ito at sa mga susunod pa. Manatili po sana kaming ligtas at protektado sa anumang uri ng sakit. Panalangin namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Yan, maraming salamat, Katrina, sa isang pambungad na pagdarasal. Ayan, tumungo na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Ayan. Siyempre, ang ating paksa sa araw na ito ay proseso sa pagsulat ng pananaliksik. Ayan. Ayan, siyempre, nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng diskusyon, no, sa ating mga naunang module patungkol sa iba't ibang bahagi ng pananaliksik, no, sa balangkas theoretical, balangkas conceptual, datos empirical na aking diniscuss nung nakaraan, no. Ayan, so tuloy ngayon tayo sa proseso sa pagsulat ng pananaliksik. Tingnan natin ang mga layunin. Ano-ano nga ba ang mga layunin? Siyempre, ayan, sa una, natutukoy ang mga layunin at gamit ng pananaliksik. Pangalawa, na isasagawa ang responsibilidad ng mag-aaral bilang mananaliksik. At ikatlo, na ibibigay ang katuturan ng metodo at pamamaraan sa pagsulat ng isang pananaliksik. Yan. Sige, so syempre bago tayo magsimula ay tingnan muna natin ang isang pambungad na aktibidad. Yan. So basahin at unawaing mabuti ang pangungusap sa bawat bilang, piliin ang letra ng tamang sagot. Yan. Sa una, nirerespeto at iginagalang na mananaliksik ang anumang mga pribadong impormasyon tungkol sa kanyang pinag-aaralan. So ito yung pagpipilian, maparaan, matyaga, mabait, at ethical. Ano kaya sa inyong palagay ang sagot? And, Di po, ethical. yes, si Katrina yan, no? So, ayan. Tama, Katrina. So ito ay patungkol sa karakter ng isang mananaliksik na bago siya magsimula sa kanyang pananaliksik. Pangalawa, hindi kinilala ni Ginoong Maglaya ang isinalin na akda ni Ginoong Lumbera. Ano ang tawag sa kanyang ginawa? Ito yung ating pagpipilian. Plagiarism, layunin, metodo, gamit. Sino ang makasasagot? Lucio po, sir. Yes, Lucio? Letter A po, plagiarism. Plagiarism. Tingnan natin. Yan, tama ang iyong sagot. So, plagiarism, pagkuha, no, ng impormasyon sa ibang mga pananaliksik ng walang paalam. So isang halimbawa yun ng plagiarism, no? Pangatlo, mahalaga rito ang husay sa pagbuo ng mga kasunod at kaugnay na tanong o follow-up questions. So ito yung pagpipilian natin. Survey, obserbasyon, pakikipanayam, dokumentaryong pagsusuri. Sino kaya ang makasasagot? Carl Heinz? Ayan, ano ang iyong sagot? Pwede po siyang C or B. Di po ako sure kasi ngayon ko lang din po narinig. Ayan, sige. So ang sagot mo, unang sagot mo ay C. So tama naman. So ang sagot dyan ay pakikipanayam o interview, no? So pagsasagawa ng mga follow-up questions ay bahagi ng pakikipanayam. At syempre pang-apat, bahagi ng isang pananaliksik na kakikitaan ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine, o website na pinagsanggunian o pinagkuhanan ng impormasyon. So ang pagpipilian datos, pagpili ng paksa, konseptong papel, talaan ng sanggunian. Sino kaya makasasagot? John Wesley? Yes, John? Sir, sila daw po yung making... Ayan, Jmar, no? So ang tanong ay bahagi ng isang pananaliksik
Nakakakitaan ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine, o website na pinagsanggunian o pinagkuhanan ng impormasyon. So, ano ang iyong sagot? B po, sir. Okay, ang sagot ay letter D. Ayan. Siyempre, ang sagot ay talaan ng sanggunian. Ayan. Sige, so panglima, ang dahilan ng pananaliksik o kung ano ang gusto mong matamo sa isang partikular na pag-aaral. Ayan, so A, ng inaasahang bunga, B, konseptong papel, C, layunin, D, metodolohiya. Ano kaya ang sagot? Sino kaya ang makasasagot? Giancarlo? Po. Yes, Giancarlo? Ang sagot ni Giancarlo ay letter C. Okay, so ang tamang sagot ay syempre letter C. So yan ay patungkol sa gustong matamo sa isang partikular na pag-aaral. Okay, tuloy tayo. Sige, so tingnan natin ang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Ayan. So pagpili ng paksa. So maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksang kanilang sasaliksikin. No? So huwag natin kalimutan na ang paksa, ang pangunahing ideya, na daan sa takbo ng isinasagawang pananaliksik. Kaya napakahalaga ang pagpili ng paksa. Ayan. Sige. Meron tayong iba't ibang mapagkukunan ng paksa. Siyempre sa internet, pangalawa, telebisyon, pangatlo, dyaryo at magazine, number 4, mga pangyayari sa paligid at siyempre sa sarili. Sige nga, meron ba kayo naiisip na halimbawang paksa na pwedeng kunin sa internet? Ano kaya yung halimbawang paksa na pwedeng kunin sa internet? Katrina? Yung epekto po ng social media sa pag-aaral ng mga kabataan sa kasulukuyan. Okay, yan. Mahusay. So, pwede yun, no? Epekto ng FB, ng social media sa pag-aaral ng mga kabataan sa kasalukuyan. Yan. So, punta naman tayo sa pangalawang aktibidad. So, meron akong binigay na paksa at isusulat nyo naman ang pwedeng layunin sa mga paksang ito. Yan. So, ito yung paksa na naisip ko, no? Yan. So, pag-aanalisa sa persepsyon ng mga mag-aaral ng Luwakan National High School, Maine, particular sa mga senior high sa issue ng pagpasok ng Korean language o Hangul sa kasalukuyang curriculum. Sige nga, sino kaya pwede mag-isip sa mga layunin na maaaring magmula sa paksang ito? Lucio po, sir. Opo. Yes, Allen? Siguro po ang layunin po nito ay upang malaman po yung antas ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol po sa pagsang-ayon nila or pagtutol sa Korean language bilang bahagi po ng kasalukuyang curriculum. Okay, sige, tignan natin. Meron pa? Bondok Sa ano po, po. sir? Sige, si Bondok muna. Sige po. Isa po sa layunin nito ay upang alamin ang persepsyon ng mga mag-aaral mula grade 11 at 12 ng Luwakan National High School, Maine, ukol sa issue ng pagpasok ng Korean language o Hangul sa kasalukuyang curriculum. Okay. Sige, Jmar, kanina naman. Ito po sa akin po, sir. Matukoy ang posibleng kahinatnan ng programang ito sa pagpapahalaga ng bawat mag-aaral sa sariling wika po. Ayun po yung sagot ko. Okay, sige. Very good, no? Sige, so tignan natin. Ayan, so nakapaloob ang maaaring maging paksa natin sa maaaring maging layunin natin sa paksang ito. So una, syempre, alamin ang persepsyon ng mga mag-aaral mula sa grade 11 at 12 ng Luwakan National High School, Maine sa issue ng pagpasok ng Korean o Hangul sa kasalukuyang curriculum. So, tama ang sagot, no? Maaring layunin din ay matukoy ang posibleng kahinatnan ng programang ito sa pagpapahalaga ng bawat mag-aaral sa sariling wika. At syempre, pangatlo, malaman ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpabor o pagtutol sa Korean language bilang bahagi ng kasalukuyang curriculum. So, kung mapapansin nyo, yung unang mga salita, no, alamin, matukoy, malaman. So, yan yung pinakamahalagang tingnan kapag gumagawa tayo ng layunin. Kasi meron kang gustong maabot, so gagamit ka ng mga salitang ganyan. No? Yung matukoy, malaman, alamin, suriin, no? At iba pa. Sige, so very good sa mga sumagot. So, tuloy tayo. Yan. Tingnan natin ang hakbang sa pagsulat
sa ng pananaliksik. So, tingnan natin ang layunin ng pananaliksik. So, nung nakaraan, ay paliwanag ko na rin naman ang iba't iba nating layunin ng pananaliksik. So, ito lang din yung ilan. So, una, mabigyan ng kasiyahan ang curiosity ng tao. So, syempre, curious yung mga tao. So, isa sa mga dahilan kung bakit natin gumagawa tayo ng pananaliksik ay para masolusyonan o masagot yung curiosity niyo ng tao. Pangalawa, mabigyan ng mga kasagutan ng mga tiyak na katanungan. So, syempre, may mga tanong ka na gusto mong mabigyan ng sagot, kaya gumagawa tayo ng pananaliksik, no? Pangatlo, malutas ang isang partikular na issue o kontrobersya. So, marami tayong iba't ibang kontrobersya, no? May kontrobersya sa komunidad, di ba? Mga issue ng local government sa iba't ibang mga barangay, at syempre, issue ng national government sa buong Pilipinas, for example. So, dapat yun ay malutas o mabigyan ng lunas. Pangapat, makatuklas ng mga bagong kaalaman. So, ito ay more on discovery, no? Panglima, maging solusyon sa suliranin. So, ibig sabihin, magkaroon ng pantapal na solusyon sa mga problema na kinaharap natin. Yeah, so, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawang layunin ng pag-aaral at ibigay natin yung halimbawang specificong layunin din. So, layunin ng pag-aaral. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay ang tuklasin ng pananaw, kaalaman at paniniwala ng mga Bacoreño sa usaping patungkol sa virus na HIV. Yan. So, ano yung mga espesipikong layunin, no? So, matukoy ang kaalaman ng mga Bacoreño patungkol sa virus na AIDS or HIV. Malaman ang kahalagahan ng tamang pag-unawa sa virus na ito. Pangatlo, ay ipahayag ang mga pananaw ng mga Bacoreño sa PLHIV at sa patuloy na paglobo ng kaso nito. At syempre, may tama ang maling pananaw ng mga Bacoreño sa virus na HIV. Sige, tuloy tayo. So, gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain. Allen, pwedeng pakibasa? Yes, Allen? Pwedeng pakibasa? Nababasa mo ba, Allen? Hindi po, sir. Hindi nakikita? Okay. Wait lang. Okay, ito. Ayan, pakibasa? Nakikita na? Gamit ng pananaliksik sa akademikong gawain. Ang akademikong pagsulat ay sinasagawa sa isang akademikong institusyon kung saan kinakailangan ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat. Layunin ng akademikong pagsulat ang magbigay ng makabuluhang impormasyon sa halip na manlibang lamang. Ayan, maraming salamat, Allen. So, sa paggawa ng pananaliksik, hindi tayo naglilibang. Ibig sabihin, lahat ng mga paaralan, lahat ng mga eskwelahan, lalo na sa kolehiyo, ay pinahahalagahan ng paggawa ng akademikong pagsulat dahil ito ay napakahalaga, no, bilang bahagi ng inobasyon na maaaring magamit ng komunidad at eventually magamit ng buong Pilipinas. Ano? Yan. So, ang prosesong pananaliksik ay isa sa mga halimbawa ng akademikong pagsulat. So, tignan natin, bakit ba bumubuo o ano ba yung mga karakter na dapat na makamit ng isang manunulat ng isang pananaliksik o ng isang mananaliksik, ano ba yung mga karakter na kailangan niyang matamo. So, syempre, yung husay ng isang manunulat na dapat siya ay mahusay magkalap ng mahalagang datos, mahusay magsuri, mag-organisa ng mga ideya, yung orihinalidad na gawa, no? Lohikal mag-isip, may inobasyon, kakayahang gumawa ng synthesis, no? O ng thesis mismo ng kanyang pinag-aaralan. So, yan yung mga mahalagang karakter na dapat makamit ng isang manunulat o ng isang mananaliksik. Yan. So, tingnan natin ang etika at pananaliksik. Bagamat nung nakaraan ay napaliwanag ko na ito, so balikan lang natin. No? So, etika ito ay ang pagsunod sa standard na pinaniniwalaan ng lipunan na wasto at naaayon sa pamantayan na kararami. So, ibig sabihin, ito ay yung parang standard o pamantayan, no? Batayang ugali or paniniwala or karakter na dapat na gawin ng nakararami, no? O ng lahat. No? So, kawalan ng etika sa pananaliksik. No? So, paano ba natin masasabi na walang mahusay na etika sa isang pananaliksik? No? Una, pagkapasagot sa survey ng hindi
pinapaalam sa respondent kung tungkol saan ang saliksik. So, dapat pinapakilala nyo yung inyong topic sa kanila. Pangalawa, pagkatanong sa mga mag-aaral kaugnay sa kanilang sexual na gawain. So, syempre, napaka-sensitive niyan. Gaya ng sinabi ko before, dapat ay maging sensitibo ang mananaliksik sa paggawa niya rin ng mga tanong. Pangatlo, pag lalathalan ng mga datos na tumutukoy sa personal na resulta ng panayam o survey ng grupo ng mga individual. Ayan. Pasukin naman natin ang component ng etika sa pananaliksik. Ano ba ito? No? Una, pagprotekta sa kaligtasan ng mga respondent. So, mahalaga na maprotektahan natin ang kaligtasan ng ating mga tagasagot sa ating pananaliksik. Pangalawa, pag-iingat sa mga personal na datos. Pangatlo, pag-iwas sa deception, pagsisinungaling, o hindi pagsasabi ng totoo sa iyong pananaliksik. No? Pang-apat, pagkasaalang-alang sa kapakanan ng mga bata bilang respondent ng saliksik. Bakit? Kasi di ba meron tayong batas, kung minor, di ba, dapat medyo sensitive tayo or sinasaalang-alang natin yung pagiging minor nila kapag tayo ay nagsasaliksik patungkol or ini-interview natin sila. So, dapat ingatan natin yun, yung pagiging minor de edad nila. No? Ayan, syempre, maliban doon ay maging maingat din tayo sa pagtatanong, lalo na kung ating respondent ay mga minor de edad. Ayan, so plagiarism at ang responsibilidad ng mananaliksik. No? So, ayon sa Purdue University Online Writing Lab 2014, ang plagiarism ay ang direkta o taasang paggamit o pangungopya ng mga salita. At pangungopya ng salita at ideya ng walang pagbanggit o pagkilala sa pinagmulan nito. So, kagaya na sinabi natin kanina, no, sa unang aktibidad, tama naman yung sagot. Ito ay pangungopya, pagkuha ng ideya. Tinukoy ng plagiarism.org 2014 ang iba pang anyo ng plagiarism. So, ano-ano ito? Pag-angkin sa gawa, produkto, ideya ng iba, hindi paglalagay ng maayos na panipi, sa mga sinisibing pahayag, kinokopyang pahayag, pagbibigay ng maling impormasyon sa pinagmulan ng sinilibing pahayag, at syempre, pagpapalit ng mga salita sa katulad ng wika o kaya pagsasali ng teksto ngunit pangungopya sa ideya ng walang sapat na pagkilala. So, yung sa panghuli, yung sa pang-apat, pagpapalit ng mga salita, madalas ginagawa ng iba yan, ano? Parang kukunin nila yung main idea, iibahin lang nila yung sentence o yung format ng pagkakasabi o pagkakasulat nila. So, kahit ganun yung gawin ng isang individual o ng isang mananaliksik, isa pa rin forma yun ng plagiarism. Mali pa rin yun. Ayan, so syempre, yan, isa pa, ang pangungopya ng napakaraming ideya at pananalita sa isang pinagkunan na halos bumuo na sa iyong produkto. Tukuyin man o hindi ang pinagmulan nito. So, isang halimbawa pa rin yan, ano? Yung halos kopyahin mo na lahat, syempre, at halos nakabuo ka na ng isang thesis, ng isang pananaliksik, mula sa pangungopya. So, syempre, definitely, isang halimbawa yun ng plagiarism. Yan. So, syempre, tuloy tayo. Bukod sa mga nabanggit na rito pang ibang anyo ng plagiarism, sa pagsusumite ng isang papel sa magkaibang kurso, Council of Writing Programs Administrators 2003, at syempre yung tinatawag na redundant publication, kung saan ay bilang manunulat ay pinablish mo sa parehong journal o sa parehong publication yung gawa mo. So, sa magkaibang publication pala. So, yun ay isang halimbawa rin ng plagiarism. No? So, self-plagiarism, ang bahagi ng isang pananaliksik, ay inuulit sa isa pang pananaliksik na walang sapat na pagbanggit, University of Minnesota Center for Bioethics 2003. So, yan. Pangalawa, pagpaparami ng listahan ng sanggunian kahit hindi naman talaga ito nagamit sa pananaliksik. So, kailangan, malinaw sa atin, na ito ay nagagamit, no? Kumbaga magagamit yung mga sanggunian na yun, kaya nilagay mo yun sa iyong pananaliksik. Yan. Sige, so tuloy tayo sa metodo o pamamaraan. Pakibasa ang mga talata rito. Pakibasa nga Karl-Heinz, pwede? Pwede po, pa-zoom po kaunti. Hindi ko po kasi metodo o pamaraan. Ito ang ikalawang kabanata o chapter sa mga sulating pananaliksik na kapaloob. Dito ang mga sumusunod na mahalagang bahagi. Sige, tuloy lang. Disenyo ng pag-aaral. Ipinapaliwanag ng mananaliksik sa bahagi ito
ang disenyo sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan, historical o kaya experimental. Okay. Ayan, maraming salamat, Carl Heinz. Ayan, so metodo o pamamaraan, kagaya na binanggit ko na rin sa unang bahagi ng ating mga module, ano, ay ito yung paraan, method, no, ang gagamitin mo para suliin mo or somehow ay makakalap ng datos, no. So meron tayong iba't ibang disenyo ng pag-aaral, meron tayong palarawan o descriptive, historical at experimental. So sa descriptive, yun nga, yung halimbawa, may panibagong na-discover yung isang bagay. So kailangan mo itong bigyan larawan, ano. So isang halimbawa 'yon. Pangalawa, historical na pananaliksik naman ay binabaybay mo yung nakaraan para pag-aralan yung kasalukuyan. At syempre, pangatlo, experimental, more on science or agham ang ganitong klase ng pag-aaral. Tuloy tayo. So mga uri ng pananaliksik, meron tayong 8. So una, pananaliksik na experimental. Ito nga yung more on science, no. Pinakamabisang uri kung nais-tukuyin ang inaasahang resulta. Binibigyan pansin ng mga posibleng dahilan na maaaring tumugon sa suliranin. So halimbawa nito ay saan higit na madaling matuto sa matematika batay sa wika ang ginagamit. So isang halimbawa nito yung naganap sa atin, no, sa buong Asia nga. Meron tayong parang pag-rate, pinag-e-exam ang lahat ng mga Asian students sa iba't ibang Asian country at nirarank ko sila yung pinakamataas. So yung exam na yan more on math and science. So lumalabas sa isang pag-aaral na nangunguna yung mga bansang kagaya ng Singapore, no? Bansang gaya ng Japan, sa exam sa math at science, tayo ng Pilipinas, medyo nasa kulela tayo. Bakit? Kasi isang factor yung wika, no? Ang nangyayari ay mas natututo ang mga bata sa matematika at sa agham o siyensya kapag sariling wika nila o yung kanilang mother tongue ang ginagamit. Sa kaso natin, siguro kung mas gagamitin yung wikang Filipino, baka mas magiging mahusay ang mga kabataan sa pagkatuto nila ng matematika at ng siyensya. Pangalawa, korelasyonal na pananaliksik. So matutukoy ang kaugnayan ng dalawang variable nang makita ang implikasyon at epekto sa isa't isa. Makatutulong para magkaroon ng produksyon sa kalalabasan ng pananaliksik. So ano bang halimbawa nito? Yung kaugnayan ng kinalakhang paligid sa pagiging goal-oriented ng isang tao. So kagaya na example natin nung nakaraan, so may tinatawag tayong sa psychological theory, di ba, yung nurture and versus nature approach, wherein may malaking refleksyon ang paligid sa human behavior ng isang tao. May malaking epekto ang paligid, ang environment sa capacity ng tao na mag-isip at sa kanyang human behavior. No? Pangatlo, pananaliksik na hambing sining o hambing sanhi. Pag-alam sa dahilan o pagkakaiba ng dalawang bagay o tao. Yan. Sige, halimbawa nito, paghahambing sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan. So naghahambing ka, nagko-compare ka, nagko-contrast ka sa kahusayan ng mga mag-aaral sa public at private school. Pang-apat, survey na pananaliksik. So ito yung example na binigay ko kanina, no, patungkol sa Korean language, no, wherein ang mga estudyante ay nag-survey sila patungkol sa kung epektibo ba o magagamit ba o ano yung pagtingin ng mga mag-aaral kapag ipinasok na ang Hangul sa ating curriculum. So isang halimbawa yun ng survey na pananaliksik. Panglima, etnographicong pananaliksik. Ito ay yung cultural na pananaliksik. So madalas, ito ay patungkol sa mga ethno-linguistic group natin na nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. No? So kapag pinag-aralan mo yung kanilang kultura, yung kanilang tradisyon, ay isang halimbawa yun ng etnographicong pananaliksik. And pang-anim, historical na pananaliksik, pagtuon sa nagdaang pangyayari, pagpabatid ng katotohanan ng nakalipas na pangyayari. So isang halimbawa ay pag-alam sa lawak ng angkan. No? Isa pang halimbawa niyan ay yung sa apelido. Bakit ang apelido ng mga Pilipino ay ganito? Bakit may Reyes, bakit may Mercado, may Santos, no? So pwede mong pag-aralan yun sa pamamagitan ng historical na pananaliksik. Ano pa? Pwede mo rin mag-aralan bakit si Rizal ang ginawang pambansang bayani. Anong mga factors, anong mga reason bakit siya ang ginawang pambansang bayani. Magagamit mo yung historical na pananaliksik kung yun ang iyong paksa. No? Number 7, kilos sa liksik o action research. No? Ito ay beneficial, may suliraning kailangan tugunan, nagbibigay ng solusyon. So halimbawa nito ay pagtukoy sa suliranin ng pamayanan. Madalas ginagawa ito ng mga teachers ninyo namin. Gumagawa kami ng ACRES or action research para somehow ay makatulong ito, no, sa kapakinabangan, no,
tulong o parang makapag-ambag no, sa ikababago ng komunidad at syempre ng paaralan. Number 8, no? Deskriptibong pananaliksik, paglalarawan ng isang penomeno na gaganap kaugnay sa paksa. So, ito yung pinakagamiting uri ng pananaliksik. No? Isang halimbawa nito, pagtukoy sa iba't ibang halamang gamot sa Pilipinas. Ano pa, descriptive research din yung, halimbawa, yung mga flip-top. Ano yung iba't ibang mga uri ng oral na panitikan. Pag sinabi natin oral na panitikan, dati tula lang. Dati kanta lang. 'Di ba? So, ngayon marami na mga bago. May flip-top na, 'di ba? Ano pa yung iba? May spoken word na. So, ibig sabihin, isang halimbawa yun ng descriptive na pananaliksik. Ilalarawan mo at syempre aalamin mo kung bakit ganun ang itsura nun. Ayan. So, tuloy tayo sa sunod yan. Kasangkapan sa pangangalat ng datos. Pakibasa ito. Pwedeng pakibasa, Giancarlo, please. Pakibasa. Kasangkapan sa pangangalap ng datos. Sa bahagi ito, inilalahad ng mananaliksik ang mga detalye sa paraan ng pangungulekta ng datos na kinakailangan o ginagamit upang matugunan ang mga suliraning ipinahayag sa pag-aaral. Maaaring gumamit ng survey, tanungang o questionnaire, checklist, at pakikipanayam. Yan, okay. Maraming salamat, Giancarlo. And so, kita-kita natin na pag sinabi natin kasangkapan sa pangangalat ng datos, ay ano yung gagamitin mong tool, ano yung gagamitin mong instrumento no, para makakuha ka ng data sa mga taong involved sa pag-aaral mo. Ayan, so syempre meron tayong survey, no? Meron tayong dalawang klase ng survey o talatanungan, no? O yung open-ended na talatanungan at yung close-ended na talatanungan. So yung una, yung open-ended, ang mga respondent ay malaya sa pagsagot. So parang ano yan, para siyang essay type, no? Pwedeng sumagot ng sa formang pangungusap yung respondent, no? Sa close-ended naman ay multiple choice. Meron silang pagpipilian. Ayan. Pangalawa, ang pakikipanayam o interview, ito ay may sasagawa kung posible ang interaksyong personal. So, may dalawang uri ito. So, yung una ay tinatawag na structured interview. Yung pangalawa, yung unstructured interview. Siyempre, sa structured interview, papasok dyan yung meron ko na nakareading mga tanong na patungkol sa iyong paksa. Sa unstructured naman, impromptu. Ibig sabihin, mayroon kang karagdagan o kaya naman ay hindi mo na ihanda yung mga tanong mo. Pero, impromptu, kaya mong magbigay ng mga katanungan na sasagutin ng iyong respondent o ng iyong interviewee. Ayan, pangatlo, obserbasyon. Kinapapalooban ng obserbasyon ng mananaliksik sa sitwasyong pinag-aaralan. Sa uring ito ng pag-aaral, ng mananaliksik ay natugon sa tuwirang paglalarawan ng sitwasyon, pinag-aaralan ng mabuti sa pinakamabuting paraan para makamit ang layuning ito. Ayan, so meron tayong dalawang uri sa obserbasyon. Ang di formal at syempre ang formal. Pag di formal, tinatala lamang ang mga napag-usapan at walang limitasyon sa mga impormasyon. So, ibig sabihin, walang limit yung observation mo. Kumbaga, wala kang mga parameters na kailangan na i-consider, no? So, open ka. Parang free, no? Free yung type ng observation mo. Pangalawa ay yung formal, no? Structured observation. Na ibig sabihin, ito ay limitado ang mga impormasyong kukunin mo. Itinatala rito kung ano lamang ang nais obserbahan at ang mga posibleng kasagutan. Ayan. So, ito ay mas limitado pero mas sistematiko. Ayan, tuloy tayo. So, ano naman ang paraan ng pangangalat ng datos? So, may mga ilang pamantayan sa paghahanda ng mga datos at mga impormasyong kailangan sa pananaliksik. Ayan, so una ay sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik. So, kung ang topic mo ay ngayon, 2021, dapat medyo malapit naman ang reference mo. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga 1970s, ng mas matanda, 1960s, no? So, dapat mas updated. Pangalawa, dapat may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang mga kukuning sanggunian. So, syempre, dapat connected dyan sa iyong topic. Pangatlo, kailangan may sapat na bilang ang mga sangguniang
makatutugon sa paksang pag-aaralan. Yan. So, meron tayong 4 na pangunahing pwedeng mapagkunan ng datos. So, opinion ng mga eksperto. Pangalawa, pagkonsulta sa mga aklat at artikulo. Pangatlo, obserbasyon sa mga karanasan. At pang-4, sariling paniniwala. Ayan. Syempre, kailangan din natin tignan dito yung kahusayan sa pagsubok. Ibig sabihin, bagamat alam natin na mahirap ang pananaliksik, ay dapat mas maging eager ang isang mananaliksik na nasubukin ang kanyang sarili, lalo na sa pagkalat ng mga datos. No? Kailangan mas matyaga, kailangan mas masipag. Pangalawa, pagsusuri ng mga datos. At syempre, pag nakuha mo na ang mga datos mo, kailangan mas mahusay mo itong masuri. No? So, nung nakaraan ay pinalawanag ko na ang balangkas conceptual at balangkas theoretical. Isa yung mga paraan yon para masuri mo ang mga datos na nakuha mo mula sa iyong mga respondent o sa mga taong in-interview mo. Ayan, so, yan. Pangalawa, yan nga, pagkuha ng mga pagkonsulta sa mga aklat, obserbasyon sa karanasan, at syempre, sariling paniniwala. Ayan. Sige, so tuloy tayo. Ayan. So, ito, meron tayong ikatlong aktibidad. So, panoorin ng music video, matapos ito ay sagutin ng mga sumusunod na katanungan. Ayan. Sige, papakita ko ang music video at ito ay inyong panoorin. Letter G57, bilangin ang inyong kartong isinaiwan number 6. Tuloy tayo bilang kakarekta na muna. Isinaiwan number 6. Tuloy tayo bilang kakarekta na muna. At nababalita na naman at nalalathala kung saan araw ng mga karapatang pantao. Kay sarap sa tenga pakinggan, dapat lang napahalagahan. Ngunit magkakano nga ba yung karapatang pantao? Di nga makabayad ng kuryente, halos di walang ang pamasahe. Ang gumagalam na mga tiyan, di nga masidlan. Yun ba kaya ang bilis ng karapatang pantao? Sorry ka na lang kung ika'y walang pambili ng karapatang pantao. Basta ka na lang na napapalang. Sa lumulubha ng kalagyan ay lumilikha ng paraan upang ang dukha ay magawang magpakatao. Napag-uusapan na rin lang paano ang dangal depensahan, ipaglaban at akuin ang karapatang pantao. Di nga maghanap ng trabaho at napamahamak pa sa bisyo. Ang ganda ba o nasa ukap? Saan mo ba ngayon kukunin ang pambili ng karapatang pantao? Luho ng ilan, may puhunan lang. Pambili ng karapatang pantao sa bansang walang kasarilan. Nilubos-lubos na ng iba sampalataya sa buo nila, at ang himala na napala ay palala ng palala. Yari nga ba sa puniraryang patay nila, at walang-wala ang pagpili ng karapatang pantao. Sorry ka na lang kung ika'y wala pambili ng karapatang pantao. Basta ka na lang
pag-asa, dulot ay walang pambili ng karapatang pantao ay ang kawalan, punot dulo lahat ng patakaran, dahot bunga na ng kalakaran, pera lang. Yan. Nakita naman. Yan, class. Nakita naman. Napakinggan. Yes po, sir. Okay. Sige, tuloy tayo. So, tuloy tayo sa mga katanungan. Ano? Yan, tingnan natin. Ayan. So, unang tanong natin ay, ano ang masasabi mong tema ng iyong napanood? Sige nga, sino kayang pwede makasagot? Katrina? Sir, ako po, sir. Yes po, sir. Sige, si Jaymar. Jaymar pala. Ano po, sir, patungkol po sa hindi pantay ng karapatang pantao. Okay. Sige, sino pa? Lucio po. Yes, Lucio? Tungkol po ito sa kalagayan ng usaping karapatang pantao sa Pilipinas. Okay, very good, no? Sige, tingnan natin, no? So, syempre, ito ay tungkol nga sa human rights, karapatang pantao, paggalan sa human rights, estado ng human rights sa Pilipinas. Yan. So, mahusay. Pangalawa, ito ba ay may kaugnayan sa kasalukuyang lagay ng ating lipunan? Paano mo nasabi? Sige, Katrina? Opo, meron po. Okay, sige. Paano mo nasabi? Kasi po may mga pagkakataon po na may mga ibang taong hindi pantay-pantay na nakakakuha ng tamang pagtrato mula sa ibang tao na nasa itaas na pwesto. Okay, so kagaya ng binanggit nyo sa linya ng kanta, di ba? Kung wala kang pera, di ba, parang ang dating ay mas nawawalan ka nang wala ng respeto sa iyo sa usapin ng karapatang pantao. Sige. So sabi niya, oo, syempre, sapagkat tumatalakay ito sa maraming danas o karanasan ng mga kapwa nating Pilipino sa kasalukuyan. 'Di ba, kung ating makikita recently, ang daming mga pagpatay na hindi na alam kung paano bibigyan ng hustisya, 'di ba? Yung mga naging biktima ng war on drugs, tama? Syempre, yung mga magulang noon, pag pinatay na yung mga magulang, halimbawa, ng mga drug addict na magulang, for example, anong mangyayari sa mga anak? So, mawawalan sila ng mga magulang, at eventually, baka may trend na sila rin ay maging ganon. No? Sige, so tignan natin. Pangatlo, sa inyong palagay, anong paksa maaari mong magawan ng pananaliksik mula sa napanood mong music video? Sige nga, ano kayang paksa ang pwede mong magamit or mapanood? Or sorry, anong paksa ang pwede mong makuha dito sa music video na ito? Andiyan ba si John? Andiyan ba si John Wesley? Wala. Sige. John Carlo? May idea ba? Yes, John Carlo. Oo. Yan, yun yung tanong natin. Sa iyong palagay, anong paksa ang pwede mong makuha o magawa ng pananaliksik mula dun sa music video? Sige, so pass muna. Sige, sinong volunteer natin? May volunteer ba? Ako po, sir. Sige, Katrina. Bilang po ng mga taong hindi nakakaranas ng pantay-pantay na pagtingin o nakakaranas ng tamang pagturing tungkol sa karapatang pagtao. Okay, very good. So, tingnan natin, no? So, yan, pwede, no? Kasalukuyang kalagayan ng human rights sa ating, o human rights violation sa ating bansa, yung mga pagpatay,
bilang ng mga naging biktima ng extrajudicial killing sa ating bansa. So, pwede ngayon yung mga paksa na pwede mong makuha doon sa music video na ating pinanood kanina. So, very good, Katrina, no, sa mahusay na pagsagot. Number 4, magbigay ng isang layunin mula sa naisip mong paksa. So, binigyan natin yung paksa. Ngayon, sa palagay nyo, ano kaya yung pwedeng layunin ng mga paksa na yon? So, balikan natin ha. So, ito yung mga paksa. Yung nakakulay pula, no? So, ano kaya yung pwedeng mga layunin na pwede natin gawin mula dyan sa mga paksa na yan? Sige nga, Allen? Yes po sir, ano po, yung mga iba't ibang karanasan po ng mga tao, maaari po nating malaman gamit po yung pananaliksik. Yung mga karanasan po nila na nalabag po yung kanilang karapatang pantao. Okay, very good, no? Sige, so tingnan natin. So, maliban doon sa sagot nga ni Allen na makita, isang layunin doon sa mga paksa na yun ay makita, masuri, or may pakita yung mga karanasan ng mga magulang, ng mga kaanak na kung saan ay nalabag ang ang kanilang human rights violation o ng kanilang kamag-anakan na nalabag ang human rights violation. Yan, so yan, matukoy ang sanhi at bunga ng paglabag sa karapatang pantao. Yan. So ano yung sanhi? Bakit ba ano yung cause? No? Bakit merong human rights violation? Ano naman yung bunga nun ng human rights violation, no? So, malaman ang persepsyon ng mga kapwa natin Pilipino patungkol sa lumalalang estado ng extrajudicial killing sa ating bansa. So, pwede ngayon yung mga halimbawang layunin. Pansinin nyo, gumamit tayo ng mga salitang matukoy, di ba? Salitang malaman. Okay? So, yun yung halimbawa ng layunin na pwede natin makuha doon sa music video na ating napanood. Ayan, sige. So, meron pa bang katanungan sa klase natin sa araw na ito? May katanungan ba? naman. Okay, yan, sige. So, tingnan natin, ano? Ang ating pinag-aralan sa araw na ito ay patungkol sa hakbang sa pagsulat ng isang pananaliksik, no? Yung mga proseso sa pagsulat ng isang mahusay na pananaliksik. Ayan. Sige, so bago tayo magpaalam, ay magkaroon muna tayo ng panapos na pagdarasal. Katrina, pwede kaya? Para sa ating panapos na pagdarasal sa araw na ito. Opo. Iyuko po natin ang ating mga ulo at sabay-sabay na manalangin. Salamat po sa mga bagong kaalaman na aming natutunan sa araw na ito. Pinagpapasalamat po namin ang maluwalhating pagtatapos ng aming klase. Maraming salamat po sa araw na ito. Ayan. Ayan, maraming salamat, Kat. Ayan, maraming salamat sa pagdarasal, sa panapos na pagdarasal natin sa araw na ito. Ayan, so kung wala ng tanong, ay maraming salamat sa pakikinig sa ating klase. At sa susunod ay magkakaroon tayo ng panibago nating aralin na karugtong naman ng ating aralin sa araw na ito patungkol sa proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita. Okay? Sige. Thank you po, sir. Paalam. Sir. Salamat sa inyo. Kan-